iba na kalagayan ni Atty. Claire, hindi ka na vlogger, hindi ka na rin Hindi broadcaster. dapat mag-iba rin. Ano ba sa Undersecretary for ano? For attacking the dog. Kaya pala. Ay, hindi na tayo magbabago dyan, ha? Kung ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad, no? Hindi pa mainit yung upuan dyan, eh. Ah, ganun ba? Tumira kaagad, bunwelta kaagad sa dating So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Yusek, kakapanumpa niyo pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na ho ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. Sa tingin ko, mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang pagkatao. yung kanyang image ata. Palagay ko. Ngayon, iba na kalagayan ni Atty. Claire, hindi ka na vlogger, hindi ka na rin broadcaster. Dapat mag-iba rin. Ikaw na ngayon ay magiging paksa na ng mga issue sa maiinit at ngayon ay hindi ka na rin makatatago. Tsak! Yung mga dati ay pinasasaringan mo, makikipag-confrontational na sa inyo ngayon. At una-una, Jen, dahil nandiyan ka na sa gobyerno, bantad ka na, ha? Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niyan. Iniiwasan natin sa palatuntunan ito, no? Pwede mo na upakan ito. Hindi ka na pwede magbalat sibuyas sa Atty. Claire. Kasi ganyan talaga trabaho sa gobyerno. Opisyal ka na ng gobyerno, kaya dito pa lang, umpisa pa lang, kita mo, pinipitik-pitik ka. Yun na po ang magiging kaibahan nyo dyan. At yaman din lamang sinimulan nyo po yan, tsak, sa mga ilan pang mga paksain maging sa social media, iwan ko lamang. Kaya siya kinuha, di ba? At dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga. Identified ka na, no? Kasi kung makikipagbubugang ka at ikaw yung Undersecretary, wala kang gagawin kundi sumagot sa manggot. Kasi tsak magre-retaliate yung kalaban pa nila. At ang mangyayari yan, hindi nyo na maibemensahe kung ano bang magandang ginagawa ng hindi ka makagagawa ng trabaho mo bilang Undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw tinalagang Undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, gawin mo. Baka yun naman talaga kanyang gampanin, ano? Baka nga. Kaya siya kinuha, di ba? Ang Malacanang po ay panayang mga ginagawang pagbabago, pagpapalit ng mga tao. Ngayon po ay 2025, matatapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Nagsimula sila sa taong 2022. Ibig sabihin, kung ito po ay larong basketball, tayo ay lagpas na sa halftime. Halftime, kalahati na ng laban. At papasok na tayo ng fourth quarter, Third quarter na tayo. Papasok na tayo ng huling bahagi, huling yugto ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang mapapansin natin, mukhang madalas ang pagpapalit ng mga nasa key positions. Hindi po ba? Kamakailan lang, pinalitan ng DOTR Secretary. At ngayon naman ay ang mismong Secretary ng Presidential Communication Office, ito pong tanggapang ito ang namamahala sa pagpapakalat ng mga mensahe o dapat kung paano i-communicate ng administrasyong ito ang kanilang mga ginagawa at nang maintindihan ng taong bayan. Nanumpa na po sa Malacanang, mga kababayan, ang pumalit kay Cesar Chavez. Ang nanumpa po ay ang dating ABS-CBN reporter na si Jay Ruiz. Ayan, kaibigan natin yan si Jay. Bilang kalihim ng Presidential Communications Office. Ayun, talaga naman, talagang planchadong-planchado nila yung Amerikana. Pati ho ang buhok, Ayos, congratulations, Jay. Sa pinakaunang panayam sa kanya bilang PCO Secretary, sinabi po niya na lalabanan niya ang maling impormasyon at ipararating sa publiko ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos. Ayon. Ang problema, baka ang mga kalaban mong una ay yung mga kasama. Talaga na parang nangyari yata kay Cesar Chavez, Nanumpa rin ang abogadong si Atty. Claire Castro bilang Undersecretary ng PCO. Siya rin ho ang magsisilbing Palace Press Officer na siyang mamumuno sa mga press briefing sa Malacanang. Sa unang panayam sa kanya, binweltahan niya ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dinadala ho ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansa patungo sa diktadurya. Walaan niyang maasahan sa dating Pangulo kundi intriga at imbentong ebidensya. Ayon.
Eto lang ha, ito ay sa munting abot ng aking kaalaman. Mas maganda siguro kung nakikinig si mahal na Pangulong Bongbong Marcos o maging si patrol ng Pilipino Jay Ruiz, na wag kayo ang wag kayong taga-bana, no? Dapat magkaiba, ha? Wag kayo ang taga-depensa doon sa mga bagay na inuupa ka ng presidente tas i-depensa mo ng parang inenegatibo mo yung kabila, di ba? Parang kumbaga sa bugbogan, wag kayong taga-bugbog. Dapat kayo yung taga-pagdala ng mga magagandang balita, di ba? Yes! Bakit kailangan hiwala yung tagapagdala ng magandang balita kaysa dun sa taga-gulpe, sa mga nagdadala ng hindi tamang balita? Maganda ho kasi ang paan ng mga nagdadala ng magandang balita. At kapag kayo pa rin ang taga-gulpe, madudumihan yung paan ninyo, papakit na kayo. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi ho pwedeng pagsamahin. Ito naman na sa akin lang na opinion, Jen, ha? Di ba? Kung meron kang taga-depensa sa presidente, gumawa ka, ito ang defense secretary. Pero kung PC o secretary ka, hindi ka dapat, pwede yan dumipensa, pero wag masyadong katulad itong ginawa ni Atty. Claire Castro kaagad, no? Hindi pa mainit yung upuan dyan, eh. Ganun ba? Tumira kaagad, bunwelta kaagad sa dating Pangulo. Dapat sa kanila, ang posisyon nila medyo mataas, eh, di ba? Dapat huwag silang le-level dun sa... Iba na dapat ang level nila ngayon. Ayun, dapat iba na. Kalimutan nila yung mga dati nilang pagkatakot. Di ba? Na... Ako, sa tingin ko, mahihirapan si Atty. Claire Castro na baguhin yung kanyang... Yung kanyang pagkatao. Yung kanyang image ata. Palagay ko. Dahil sa mukhang yun ang kanyang pagkatao talaga, no? Kasi pagka binalikan mo, namimiss ko si Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlog, ha? Nagbablog. Baka hanggang ngayon magbablog pa rin Kaya yan. pala, gano'n ang kanyang mga tono nung kanyang mga vlog. Noon. Meron pala siyang tinatarget na meron palang papuntahan. Hayaan natin, ha? Pero ito pa lang, kasi simula pa lang, nakikita ko na una, hindi maganda yung simula. Ba't ano ba agad daw sinabi ni Atty. Claire? Inupakan niya agad si Pangulong Duterte. Ganon? Oo. Bakit hindi naman bago sa kanya? Kaya nga, ang ibig ko sabihin, doon sa antas nung kanyang kalagayan. Kasi undersecretary ka na ng PCO, no? Hindi mo na level yun, eh. Hindi ka na dapat nakikipagbabag pa, no? Ang tawag kasi dyan, attack dog, eh. So, hindi ka na aso, Jen. Yun na nga. Hindi ka na taga-atake. Doon ka na sa level ng diplomatic ka na. Yan. Diba? Parang kasi, ano bang magagandang ginagawa ng presidente. Dapat doon na tayo. Kasi, yung taga-atake, iba na yun, di ba? Totoo. Kasi ang trabaho mo ngayon, ikaw na, identified ka na, no? Kasi kung makikipagbugbuggan ka, at ikaw yung undersecretary, wala kang gagawin kundi sumagot sa manggot. Kasi tsak yung magre-retaliate yung kalaban ng kabila. At ang mangyayari niyan, hindi nyo naman i-mensahe kung ano bang magandang ginagawa ng hindi ka diba? makagagawa ng trabaho mo bilang undersecretary. Yun nga. Ngayon, kung ikaw tinalagang undersecretary para yun ang trabaho mo, siguro, gawin mo. Baka yun naman talaga kanyang gampanin, ano ha? Baka nga. Kaya siya kinuha, di ba? Ano ba sa undersecretary for ano? For attacking the dog. Kaya pala. Hindi na tayo magbabago dyan. No? Ngayon, iba na kalagayan ni Atty. Claire. Hindi ka na vlogger, hindi ka na rin broadcaster. Dapat pag-iba rin. Ikaw na ngayon ay magiging paksa na ng mga issue sa maiinit. At ngayon ay hindi ka na rin makatatago. Tsak! Yung mga dati ay pinasasaringan mo, makikipag-confrontational na sa iyo ngayon yan. At una-una, Jen. Dahil nandiyan ka na sa gobyerno. Yes. Bantad ka na, ha? Dati hindi ko binabanggit ang pangalan niyan. Iniiwasan natin sa palatuntunan ito, no? Pwede mo na upakan ito, diba? Hindi ka na pwedeng magbalat sibuyas sa Atty. Claire. Kasi ganyan talagang trabaho sa gobyerno. Opisyal ka na ng gobyerno, kaya dito pa lang, umpisa pa lang. Kita mo, pinipitik-pitik ka. Yun na po ang magiging kaibahan nyo dyan. At yaman din lamang sinimulan nyo po yan, tsak, sa mga ilan pang mga paksain maging sa social media, ewan ko lamang. At ngayon, hindi ko lang alam kung ipagpapatuloy pa ba niya, Nelson. Kasi bilang PCO Undersecretary, tsak, ubus ang oras mo dyan. Ngayon, kung makapagbablog ka pa, ewan ko na lamang. Ewan ko na lang kung magagampanan mo pa yan. Hindi ko rin maintindihan dyan. Baka ito talaga kasi ang direksyon ng administrasyon. Ganon. Kasi mapapansin mo, ang mismong presidente, di ba? Mismo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga campaign rally ng mga senador, ng administrasyon, yung mga kandidato,
nakikipag ano na, no? Siya mismo yung nagsabing mga pinabili na soka, Oo. babalik ba tayo sa kagiliman, Oo, yung mga sa patayan. Patayan, oo. Mukhang siya ang unang kumalabit ng gatilyo. Oo. So, baka ganun nga ang gusto nilang laban sa huling bahagi ng kanilang termino dyan. Aha. Yung parang head-on. Yung Ayun. lahat parang paaway. Ah, Kung ganyan siya yung sayang gusto nyo, naman. wala tayong magagawa. Sayang kasi Yan ang gusto nyo eh. Ha? Kasi yung tatlong natitirang taon Oo. sa obserbasyon natin yan dapat building the legacy na yan. Ayun nga. Oo. Yung kung anong ipinamana mo, iiwan mo dito sa, di ba? Lalo ngayon ang ibinato ngayon sa kanya at nag-react ang executive secretary Nelson na may mukhang may plano daw sila na ukol doon sa martial law. Di ba? Ay, At oo. yung martial law daw ay para manatili sa kanyang ako ayaw kong isipin yung punto na yun Nelson At ako sa tingin ko parang ayaw kong bilhin yung ipinalutang na punto na yun Alam mo naman ang Pangulong Duterte, di ba? Oo. Talagang mabulaklak magsalita yan. Yun na nga, ang problema, pinatulan na mismong executive secretary at Oo. nag-react siya. Ang sabi ho ng executive secretary, Oo. kasi ito, madali mo na lang dapat na ang sagot mo lang dito, tawa lang. Dapat ganun lang. Dapat sinigyan. Dapat ganun lang, Yun di ba? na. Parang next to impossible yan, oh. Pero para yan sagutin mo ng parang sineseryoso mo, parang may plano ka ngang masama, di ba? Lalo ngayon, kapag ka pinag-usapan mo martial law, parang Oo. ano yan. Eto. Walang mangyari sa buhay mo pag nagdeklara ka ng martial law. Kaya nga. Oo.